Ang Himala sa Maynila, isang kwento ng pag-ibig, pagpapagaling, at pagbabagong buhay. Palabasin ninyo ang lalaking iyan dito ngayon din. Gaano man kaganda ang mundong ito, bakit pinahihintulutang maging doktor ang isang tulad niya? Sa pasilyo ng isang kilalang unibersidad na ospital sa Amerika, isang babaeng Amerikana ang sumisigaw. Siya, si Emily Hart, isang babaeng maraming taon nang nagdurusa sa isang pambihirang sakit. Ipinahayag niya na kung kahit ang makabagong medisina ng Amerika ay sumuko na, ano pa kaya ang magagawa ng isang doktor mula sa Pilipinas? Mas gugustuhin pa niyang tanggihan ang paggamot kaysa magpasuri sa isang doktor na Pilipino at ginawa niya ang lahat para mapaalis ito sa ospital. Ngunit sa isang kabalintunaan ng tadhana, nang ang doktor na Pilipino ay malapit nang bumalik sa kanyang bansa, siya mismo ang gumawa ng isang hindi kapanipaniwalang hakbang upang pigilan ito. At dahil din sa kanya, isang alon ng medical tourism patungong Pilipinas ang sumibol. Nakakalito ang kanyang mga magkasalungat na kilos, hindi ba? Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ang pangalan ko ay Emily Hart. Ipinanganak ako sa isang mayaman na pamilya sa New Jersey at nabuhay na ako sa mundo sa loob ng 31 taon. Sa pagbabalik tanaw, ang buhay ko ay tila perpekto sa panlabas. Nagtapos ako sa Princeton University, nagtrabaho bilang abogado sa isang prestihiyosong law firm sa Manhattan. Dahil sa yaman na iniwan ng aking mga magulang at sa sarili kong kita, hindi ko kailanman kinailangang mag-alala tungkol sa pera. Mula pagkabata, ako ay isang perpeksyonista. Palaging mahusay ang aking mga grado, magaling sa sports, at itinuturing na kaakit-akit ang aking itsura. Madalas akong tawagin ng aking mga kaibigan na the girl who has it all. Aaminin ko, ganoon din ang tingin ko sa aking sarili noon. Nagpapasalamat ako na ipinanganak sa isang bansang tulad ng Amerika, tinatamasa ang mga pribilehiyong iyon at kasabay nito, itinuturing itong isang bagay na nararapat lamang. Gayunpaman, may isang madilim na bahagi ang aking buhay, mas eksakto, isang trauma sa pag-iisip na bumalot sa buong pamilya ko. Noong ako ay 8 taong gulang, ang aking ama ay nagsasagawa ng isang malaking negosyo kasama ang isang negosyanteng Tsino. Ang lalaking iyon ay mukhang napakagalang at edukado. Ang kanyang Ingles ay perpekto, nagtapos sa isang kilalang unibersidad sa Amerika at may tindig ng isang tipikal na matagumpay na imigrante. Ngunit lahat ng iyon ay isang maskara lamang. Nagtiwala ang aking ama at ipinuhunan ang halos lahat ng yaman ng aming pamilya. Isang araw, bigla na lang nawala ang lalaking iyon kasama ang napakalaking halaga ng pera. Kalaunan, nalaman namin na ito ay isang planadong panloloko. Hindi lamang ang aming pamilya, kundi marami pang ibang pamilyang Amerikano ang naging biktima. Sa isang iglap, halos mabankrupt ang aming pamilya. Ang alaala ng araw na iyon ay malinaw pa rin sa aking isipan, ang imahe ng aking ina na humahagulgol sa sala. Ang aking ama, nagising buong gabi, tumatawag kung saan-saan upang makahanap ng pera. At sa huli, kinailangan naming ibenta ang aming malaking bahay at lumipat sa isang maliit na apartment. Para sa isang 8 taong gulang na bata, iyon ay isang napakalaking dagok. Sa kabutihang palad, ang aking ama ay isang matalino at masipag na tao, kaya't nakabangon muli ang aming pamilya. Ngunit ang peklat na iniwan ng pangyayaring iyon sa puso ng aking ina ay hindi kailanman naghilom. Mula noon, nagsimula siyang magkaroon ng malalim na pagdududa sa mga Asyano. Emily, kailangan mong tandaan ito. Nang mabuti, kahit gaano pa kabait ang ipinakikita ng mga Asyano sa labas, hindi mo malalaman kung ano ang iniisip nila sa loob. Lalo na ang mga Tsino, kailangan mong mag-ingat ng husto. Natatandaan mo pa ba kung ano ang pinagdaanan ng ating pamilya? Laging inuulit-ulit ng aking ina ang mga salitang ito sa tuwing may pagkakataon. Para sa akin noong bata pa, ang salita ng aking ina ay batas. Kahit na may mga kaibigan akong may lahing Asyano sa paaralan, hindi ako kailanman lubusang nagbukas ng aking puso. Sa panlabas, kami ay malapit, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, laging may pag-iingat. Ganoon din noong nasa kolehiyo o nagtatrabaho na. Pinanatili ko
ang isang propesyonal na relasyon sa aking mga kasamahang Asyano ngunit hindi kailanman bumuo ng isang malalim na pagkakaibigan. Noong ako ay 29 taong gulang, nagsimulang magpakita ng mga di pangkaraniwang sintomas ang aking katawan. Sa simula, inakala ko lang na ito ay dahil sa pagod. Masyadong abala ang trabaho sa law firm kaya inakala kong ito ay dahil sa stress at sobrang pagtatrabaho. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong lumala ang mga sintomas. Tuwing umaga paggising ko, naninigas ang buong katawan ko at ang aking mga kasukasuan ay sobrang sakit. Nagkaroon ng mga pulang pantal sa aking balat na hindi malaman ang dahilan at nagsimulang malagas ang aking buhok. Ang pinakamasaklap ay ang pakiramdam ng sobrang pagkapagod. Kahit matulog ako buong araw, hindi pa rin ako gumagaling. Una, pumunta ako sa ospital na malapit sa aming bahay. Sinabi ng doktor na malamang ito ay isang sakit na dulot ng stress at pinayuhan akong magpahinga. Ngunit lumipas ang isang buwan, hindi bumuti ang aking kalagayan bagkus ay lalo pang lumala. Nagpasya akong pumunta sa isang mas malaking ospital, nagpa-blood test, CT scan, MRI. Ginawa ko ang lahat ng posibleng pagsusuri. Ngunit sa tuwing lalabas ang resulta, umiiling lang ang mga doktor. Sinasabi nila na malinaw na may mali ngunit hindi nila matukoy kung ano ito. Tumagal ito ng ilang buwan. Sa huli, isang espesyalista sa immunology ang nagbigay ng diagnosis. Miss Emily, ito ay isang napakabihirang kaso, isang uri ng autoimmune disease, ngunit hindi pa natutukoy ng medisina ang eksaktong sanhi o ang epektibong paraan ng paggamot. Ito ay isang pambihirang sakit. Habang ipinapaliwanag ng doktor, nablangko ang aking isipan. Ang immune system sa aking katawan ay inaatake ang sarili nito at sa isang napaka-espesyal na paraan, sinabi ng doktor na maaari nilang subukan ang mga kasalukuyang paggamot ngunit hindi nila masisiguro ang bisa nito. Mula noon, ang buhay ko ay naging isang serye ng mga araw na nakatali sa ospital at mga gamot, steroids, immunosuppressants, biologics. Sinubukan ko ang lahat ng uri ng gamot. Ang ilan ay nakatulong na pansamantalang mabawasan ang mga sintomas, ngunit pagkatapos ay bumabalik din ang lahat kasama pa ang mga malalang side effects. Nang makita ang aking kalagayan, lalong nawalan ng pag-asa ang aking ina. Kasama ang aking ama, dinala niya ako sa lahat ng mga kilalang ospital sa buong Amerika, nakipagkita sa lahat ng pinakamahuhusay na doktor mula sa Mayo Clinic, Johns Hopkins, hanggang sa ospital na kaanib ng Harvard Medical School. Wala kaming lugar na hindi pinuntahan. Ngunit saan man, pareho ang sagot, ito ay isang napakabihirang sakit. Wala pa kaming gaanong karanasan sa paggamot nito. Kailangan pa ng karagdagang pananaliksik. Gagawin namin ang aming makakaya. Ngunit mahirap itong gamutin ng tuluyan. Pagkatapos ng 2 taong pamumuhay ng ganoon, unti-unti akong nawalan ng pag-asa. Hindi ko na maipagpatuloy ang aking trabaho at ang mga pakikipagkita sa mga kaibigan ay dumalang na rin. Sa tuwing titingin ako sa salamin, gusto ko na lang umiyak nang makita ang aking kahabag-habag na itsura. Ang perpektong Emily Hart noon, saan na napunta? Pagkatapos, isang araw, sa isang kilalang pangkalahatang ospital sa New York, isang sinag ng pag-asa ang sumilip. Maingat na nagsalita ang aking doktor, Miss Emily. Mayroon tayong isang doktor na Pilipino sa ospital na narito para sa isang maikling pananaliksik. Espesyalista siya sa mga nakakahawang sakit, ngunit nagkataon na nakahawak na siya ng isang kaso na katulad ng sa iyo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, kumabog ang aking dibdib. Marahil sa wakas, ay natagpuan ko na ang taong nakakaintindi sa aking sakit. Ngunit kasabay nito, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa akin. Ang mga salitang doktor na Pilipino ay nagpaalala sa akin ng mga sinasabi ng aking ina. Nagpatuloy ang doktor. Ang pangalan niya ay Mateo Reyes, nagtapos sa University of the Philippines College of Medicine at kasalukuyang nagtatrabaho sa Philippine General Hospital. Kalahok siya sa isang proyektong pananaliksik sa pakikipagtulungan sa ating ospital sa loob ng 3 buwan. Siya ay tunay na isang napakatalinong doktor. Sinabi ko na susubukan kong makipagkita sa kanya, ngunit pag-uwi ko sa bahay at ikinuwento ito sa aking ina, nanlamig ang hangin sa aming tahanan. Ano? Doktor na Pilipino? Malamig na sabi ng aking ina. Emily, magising ka.
Nakalimutan mo na ba kung gaano sila kataksil? Mama, baka iba naman ngayon. Sabi nila, siya lang ang tanging doktor na nakakaalam tungkol sa sakit ko. Anong pinagkaiba? Sino man o Pilipino, iisa lang sila. Nakalimutan mo na ba kung paano nila tayo trinato? Sigaw ng aking ina. Nang gabing iyon, nagpulong ang aming buong pamilya. Mas maingat ang pananaw ng aking ama. Subukan muna nating makipagkita bago magdesisyon. Sa kalagayan ni Emily, anumang posibilidad ay dapat subukan. Ngunit matigas ang aking ina. Hinding-hindi. Hindi ko maipagkakatiwala ang ating anak sa isang Asyanong doktor. Hahanap tayo ng ibang paraan. Sa huli, sinunod ko ang aking ina. Sa totoo lang, mayroon din akong kaunting pag-aalala. Ang mga pagkiling at kawalan ng tiwala na nakatanim mula pagkabata ay hindi madaling mawala sa isang iglap. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital at magalang na tinanggihan ang alok ng aking doktor. Paumanhin, doktor? Sa tingin ko gusto kong maghanap ng ibang paraan ng paggamot. Mukhang nanghihinayang ang doktor ngunit nagpakita rin ng pangunawa. Gayunpaman, kitang-kita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang kasalukuyang plano. Ngunit Miss Emily, kung magbabago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Ilang linggo ang lumipas, hindi bumuti ang aking kalagayan, tila lalo pang lumala. Ang mga side effects ng gamot ay nagdulot ng mas maraming pagkalagas ng buhok at ang mga makating pantal sa aking balat ay lalong kumalat. Ang pinakamasama ay ang pakiramdam ng pagkapagod na naging napakatindi na halos hindi na ako makakilos ng normal. Nang makita ang aking itsura, lalong nawalan ng pag-asa ang aking ina at nagsimula siyang magbuhos ng galit sa isang hindi makatwirang target. Dahil lang sa chismis tungkol sa Pilipinong doktor na iyan, hindi tayo makapag-focus sa ibang mga paggamot. Nagkamali ang ospital sa pagtanggap ng ganoong tao. Lalong lumaki ang hinanakit ng aking ina. Sa huli, direkta niyang kinontak ang board of directors ng ospital dahil ang aming pamilya ay nag-donate ng malaking halaga sa ospital na ito sa nakaraan. Ginamit ito ng aking ina para magbigay ng pressure. Alam ninyo kung gaano kalaki ang naiambag ng aming pamilya sa ospital na ito. Tapos ngayon, tatanggap kayo ng isang dayuhang doktor na hindi pa napatunayan at nagdudulot ng kalituhan sa mga pasyente. Tama ba iyon? Nahirapan ang ospital ngunit hindi nila maaaring balewalain ang impluensya ng pamilya Hart. Sa huli, nagpasya silang putulin ng maaga ang kontrata sa pananaliksik ni Dr. Reyes. Nang marinig ko ang balita, magkahalo ang aking emosyon. Sa isang banda, nakaramdam ako ng ginhawa dahil nasunod ang gusto ng aking ina. Ngunit sa kabilang banda, nakaramdam ako ng panghihinayang na para bang pinalampas ko ang isang mahalagang pagkakataon. Ilang araw pagkatapos, pagpunta ko sa ospital, sinabi ng aking doktor na may halong pag-aalangan, Miss Emily, babalik na si Dr. Reyes sa Pilipinas. Ang kanyang schedule ng pananaliksik ay binago. Nang marinig iyon, may kumirot sa isang sulok ng aking puso. Kahit hindi pa kami nagkikita, nakaramdam ako ng kasalanan na para bang naapektuhan ko ang plano ng pananaliksik ng isang tao, ngunit wala nang magagawa. Pagkaalis ni Dr. Reyes, bumalik ang lahat sa simula. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay. Araw-araw na tinitiis ang mga lumang paraan ng paggamot. Isang linggo matapos siyang umalis sa ospital, mas naging masaya ang itsura ng aking ina. Nasiyahan din ng aking ama dahil ngayon ay makakapag-focus na kami sa disenteng medisinang Amerikano. Sa totoo lang, noong panahong iyon, inisip ko rin na tama ang aking naging desisyon. Ngunit ang pakiramdam ng ginhawa ay hindi nagtagal. Ilang araw matapos umalis si Dr. Reyes, nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagbabago ang aking katawan. Sa simula, napakaliit ng pagbabago na inakala kong guni-guni ko lang. Paggising ko sa umaga, pakiramdam ko ay mas magaan ang aking katawan. Ang sakit sa kasukasuan ay tila nabawasan ng kaunti. Sinubukan kong iwaksi ito at isipin na imahinasyon ko lang. Ngunit ilang araw pa, mas naging malinaw ang pagbabago. Ang matinding pagod na nagpahirap sa akin sa loob ng 2 taon ay nagsimulang humupa. Ako, na dating natutulog buong araw, ngunit pagod pa rin, ay nakakabangon na ngayon sa umaga at nakakakilos hanggang hapon. Sa una, tuwang-tuwa ako. Inisip kong sa wakas ay nagsisimula ng gumaling ang aking katawan.
Nang ibalita ko ito, nagsisigaw sa tuwa ang aking ina. Kita mo na, kahit wala ang asyanong doktor na iyon, gumagaling ka pa rin. Ang katawan natin, tayo ang mas nakakakilala. Tumango rin ako sa pagsang-ayon sa aking ina. Noong panahong iyon, naniniwala talaga ako. Ngunit isang kakaibang tanong ang nanatili sa aking isipan, bakit nagsimulang bumuti ang mga sintomas ko pagkatapos umalis ni Dr. Reyes? Masyadong nagkataon ang tiempo. Lumipas pa ang 1 linggo, lalong naging malinaw ang pagbabago. Ang mga pantal sa aking balat ay kapansine-pansing nabawasan at ang sakit sa kasukasuan ay mas naging madaling tiisin. Ang pinakakahanga-hanga ay ang antas ng aking enerhiya. Sa unang pagkakataon sa halos 2 taon, nakapaglakad-lakad ako sa hapon, tuwang-tuwa ang buong pamilya ko. Ipinagmamalaki ng aking ama, Amerikanong medisina pa rin ang pinakamahusay. Idinagdag naman ng aking ina, kung nandito ang Pilipinong doktor na iyon, baka nakasagabal pa. Nadala rin ako sa kanilang kasiyahan at naramdaman kong tunay na masaya ako. 2 linggo pagkatapos, pumunta ako sa ospital para sa aking regular na check-up. Nang lumabas ang resulta ng aking blood test, maging ang aking doktor ay namangha. Ang mga inflammation marker ay bumaba ng malaki at maraming immune-related indicators ang bumuti rin. Ito ay isang kamangha-manghang pagbuti. Hindi pa ako nakakita ng kaso na ganito kabilis gumaling, sabi ng doktor. Sobrang saya ko at walang tigil na nagpasalamat sa doktor, ngunit may kakaiba sa kanyang ekspresyon na para bang may gusto siyang sabihin ngunit nag-aalangan. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, maingat siyang nagsalita. Ipinaliwanag niya na ang pagbuti na ito ay hindi lamang dahil sa kanyang paraan ng paggamot. Bago siya umalis, sinuri ni Dr. Reyes ang iyong kaso at nagmungkahi ng isang espesyal na kombinasyon ng gamot. Inilapat na natin ang planong iyon sa loob ng 2 linggo at ngayon ay nagpapakita na ito ng epekto. Sa sandaling iyon, nablangko ang aking isipan. Ipinaliwanag pa ng doktor, kahit hindi kanya personal na nakita, pinag-aralan ni Dr. Reyes ng mabuti ang iyong medical records at mga resulta ng test. Noong gabi bago siya umalis, iminungkahi niya sa akin ang isang espesyal na formula ng kombinasyon ng gamot. Ang aking doktor sa una ay nag-aalinlangan din, ngunit dahil ang paliwanag ni Dr. Reyes ay napakalohikal at nakakakumbinsi, nagpasya siyang subukan ito sa loob ng ligtas na saklaw para sa akin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaganda ang resulta. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nanginig ang buong katawan ko. Ang doktor na tinanggihan ko, ang taong dumanas ng hindi makatarungang pagtrato at pinilit na umalis, ay siya palang nag-aral ng paraan ng paggamot para sa akin, para sa isang pasyenteng hindi pa niya nakikita. Kinumpirma ng aking doktor na ang pagbuti na ito ay dahil kay Dr. Reyes, kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari. Napasok ako sa isang estado ng pagkabigla. Paanong nangyari ito? Tinanggihan ko siya nang walang pakundangan. Ang aking ina ay naging bahagi pa ng pagpapaalis sa kanya. At sa kabila noon, para sa akin, gabi-gabi siyang nag-aral para makahanap ng lunas. Pauwi sa bahay, gulong-gulo ang isip ko. Paano ko sasabihin sa aking ina ang katotohanan ito? Masaya siya dahil gumagaling ako. Paano ko sasabihin na ang dahilan ay ang asyanong doktor na kinamumuhian niya? Pagdating sa bahay, maingat kong ikinuwento sa aking ina ang nangyari sa ospital. Ang reaksyon niya ay tulad ng inaasahan ko. Inakala niyang ito ay kalokohan at sinabing, nagkataon lang na panahon na para gumaling ka. Matigas niyang tinanggihan ang katotohanan. Magaling lang silang magpaganda ng kanilang mga ginagawa. Ang paggaling mo ay dahil sa iyong sariling determinasyon, sa pagmamahal ng pamilya at sa pagsisikap ng mga Amerikanong doktor. Nang marinig ko ang sinabi ng aking ina, lalo akong nalito. Totoo ba iyon? Posible bang nagsinungaling ang aking doktor? Ngunit siya ang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng maraming taon, wala siyang dahilan para magsinungaling. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Pabalik-balik ako sa kama at nag-iisip, kung totoo ngang gumaling ako dahil kay Dr. Reyes, gaano kalaking pagkakamali ang nagawa ko. Ako, na tumangging makipagkita sa kanya dahil lang sa pagkiling, at ang aking ina, na nagpaalis sa kanya, gaano kalaki ang aming pagkakamali.
Lumipas ang maraming araw, hindi pa rin ako makaalis sa mga iniisip na iyon. Ang aking katawan ay patuloy na bumubuti, ngunit ang aking puso ay lalong bumibigat. Nag-aalala ang aking ina na baka kung ano-ano ang iniisip ko, ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na ito. Isang linggo pa, bumalik ako sa ospital at nagtanong ng mas detalyado sa aking doktor. Ang paraan na iminungkahi ni Dr. Reyes ay ang pagsasaayos ng dosis ng mga gamot na kasalukuyan kong iniinom at pagdaragdag ng 2 bagong gamot. Ang oras at pagitan ng pag-inom ay kinakalkula ayon sa isang tumpak na schedule. Sinabi ng doktor na ang pinakakahanga-hanga ay nakapagbigay si Dr. Reyes ng ganoon katumpak na reseta nang hindi ako personal na sinusuri. Tiningnan lang niya ang aking medical records at naintindihan niya ng eksakto ang aking kalagayan. Nang marinig iyon, lalo akong nakonsensya. Tinanggihan ko ang isang napakagaling na doktor dahil lang sa pagkiling. Humingi ako ng contact information ni Dr. Reyes, ngunit sinabi ng doktor na dahil sa patakaran sa privacy ng pasyente, hindi niya ito maibibigay. Pag-uwi sa bahay, hindi pa rin mapakali ang aking puso. Gusto ko lang magpasalamat kay Dr. Reyes, ngunit wala akong paraan para makontak siya. Siguradong sa kanyang alaala, ako ay isang bastos na pasyenteng tumanggi sa kanya. Ngunit sa isang kabalintunaan, ako mismo ang nabubuhay muli dahil sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw, mas lalo pang bumuti ang aking kalagayan. Sa unang pagkakataon sa halos 3 taon, nakalabas ako para maghapunan kasama ang mga kaibigan. Ngunit ang saya ay panandalian lamang at ang pakiramdam ng kasalanan ay lalong lumaki. Ang aking ina ay masaya pa rin sa aking pagbabago. Tama tayo, kahit wala ang asya ng doktor na iyon, gumagaling ka pa rin, sabi niya. Ngunit hindi na ako maaaring sumang-ayon sa kanya dahil alam ko ang katotohanan. Kung hindi dahil kay Dr. Reyes, walang pagbuti ngayon. Ilang linggo ang lumipas, gumawa ako ng isang desisyon. Kailangan kong hanapin si Dr. Reyes para humingi ng tawad at magpasalamat. Kahit walang contact information, baka hindi pa siya tuluyang nakakabalik sa Pilipinas. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital at nagtanong sa mga nurse. Tinanong ko kung si Dr. Reyes ay nasa Amerika pa at kung nasaan siya. Karamihan sa mga nurse ay nagsabing iyon ay personal na impormasyon at hindi nila maaaring ibunyag. Ngunit may isang batang nurse na tumingin sa akin na may awa at maingat na sinabing, narinig ko na ilang araw na ang nakalipas. Si Dr. Reyes ay nag-iimpake sa isang pansamantalang paupahan malapit sa ospital. Baka hindi pa siya nakakasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Nagatubili ang nurse sandali. Pagkatapos ay isinulat ang isang address sa isang maliit na papel at tahimik na ibinigay sa akin. Sinabi niya na labag sa patakaran, ngunit dahil nakita niya kung gaano ako kadesperado, noon din halos maiyak ako. Sa wakas, may pagkakataon na akong makita si Dr. Reyes. Nagmamadali akong nagpasalamat sa nurse at agad na pumunta sa address na iyon. Ito ay isang maliit na apartment complex, mga 20 minuto ang layo mula sa ospital. Pagpasok ko sa elevator, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Haharapin kaya ako ni Dr. Reyes? At paano ako hihingi ng tawad? Nakatayo sa harap ng pinto ng apartment, nag-atubili ako ng matagal. Nanginginig ang kamay ko na sana ay mag-doorbell. Sa wakas, kinuha ko ang lahat ng aking lakas ng loob at pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Ang mukha ni Dr. Reyes nang buksan niya ang pinto at makita ako ay napakalamig. Ang kanyang mga mata ay nagulat at puno ng pag-iingat. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Sa likod niya ay isang magulong sala na may mga kahon na hindi pa tapos ipak. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Hindi ko alam kung magsisimula sa paghingi ng tawad o pasasalamat. Tiningnan ako ni Dr. Reyes sandali at mahinang nagtanong sa isang kalmadong boses, ano ang kailangan mo ngayon? Nang marinig ko ang tanong na iyon, lalo akong nahiya. Tama, anong mukha pa ang ihaharap ko para hanapin siya ngayon? Ngunit nandito na ako, hindi na ako maaaring bumalik. Sinabi ko sa nanginginig na boses, Ako po ay tunay na humihingi ng tawad at nagpapasalamat. Nanatiling malamig ang mukha ni Dr. Reyes. Hindi ko na natiis. Bigla kong sinimulang hubarin ang aking jacket. Kahit nagulat siya,
Ipinakita ko sa kanya ang aking braso, leeg at tiyan. May mga bakas pa rin ng sakit sa aking balat ngunit mas maganda na kumpara sa dati. Umiiyak kong sinabi na lahat ng ito ay dahil sa resetang iniwan niya kung hindi dahil sa kanya. Marahil ay naghihintay na lang ako ng kamatayan ngayon. Ang mukha ni Dr. Reyes ay tila lumambot ng kaunti. Tahimik siya sandali at nagsalita sa isang boses na may halong pait at responsibilidad. Noong una, binaliwala mo ako, ngayon ka lang lumapit. Lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Mali po talaga ako. Humingi ako ng tawad dahil sa aking pagkiling na hindi ako pinayagang tingnan siya ng tama. Nagmakaawa akong pakinggan niya ako, bigyan ako ng pagkakataon na tunay na humingi ng tawad. Tiningnan ako ni Dr. Reyes sandali, bumuntong hininga at binuksan ng mas malaki ang pinto. Mahina siyang nagsabi, "Pasok." Sa sandaling iyon, umiyak ako sa ginhawa. Sa wakas, may pagkakataon na akong humingi ng tawad sa kanya ng maayos. Nakaupo sa maliit na sala ni Dr. Reyes, nanginginig kong ikinuwento ang lahat. Ikinuwento ko kung paano ko siya tinanggihan, ang masakit na nakaraan na nagdulot ng pagdududa ng aking ina sa mga Asyano at ang katotohanang nalaman ko lamang matapos siyang umalis. Tahimik na nakinig si Dr. Reyes. Paminsan-minsan ay tumatango, paminsan-minsan ay nagpapakita ng simpatiya. Nang matapos akong magkuwento, tahimik siya ng matagal bago dahan-dahang nagsalita. Miss Emily, sa totoo lang, noong una ay labis akong nadismaya at nasaktan. Gusto kong tulungan ang pasyente ngunit hindi ako binigyan ng pagkakataon. Nang marinig ko ang sinabi niya, lalo akong yumuko. Tunay po akong nagkamali, ngunit nagpatuloy siya, bilang isang doktor, hindi ko maaaring pabayaan ang isang pasyente. Nang tingnan ko ang iyong medical records, sigurado akong may paraan para matulungan ka. Tiningnan muli ni Dr. Reyes ang kalagayan ng aking balat na may propesyonal na mata ng isang manggagamot. Maingat niyang itinaas ang aking pulso para suriin ang mga pantal at sinabing, "Malaki na nga ang ipinagbago, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang kasalukuyang paggamot ay may limitasyon." Nang marinig iyon, nanikip ang aking dibdib. Kakasimula pa lang ng pag-asa, posible bang bumalik ang sakit? Nang makita ang aking nag-aalalang mukha, mahinahon na ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Ang kasalukuyang kombinasyon ng gamot ay parang isang emergency measure. Nakakatulong itong pansamantalang mabawasan ang mga sintomas, ngunit hindi ito ang lunas sa ugat ng sakit. Huminto siya sandali at sinabi ang isang mahalagang bagay. Miss Emily, sa totoo lang, ang pagpapagamot sa Pilipinas ay mas magiging mabuti kaysa dito sa Amerika. Natigilan ako. Paggamot sa Pilipinas? Hindi ko kailanman naisip iyon. Sa Pilipinas, may mga pangkat ng mga doktor at pasilidad na dalubhasa sa paggamot ng mga autoimmune disease tulad ng sa iyo. Lalo na sa Philippine General Hospital kung saan ako nagtatrabaho, marami na kaming naipon na karanasan sa pananaliksik at paggamot ng mga bihirang kaso. Tulad nito, patuloy na paliwanag ni Dr. Reyes. Ang sistema ng kalusugan ng Amerika ay napakahusay, ngunit para sa mga kaso tulad ng sa iyo, kung saan hindi pa malinaw ang paraan ng paggamot, kailangan ng ibang diskarte. Sa Pilipinas, makakatanggap ka ng isang mas malalim at personalized na plano ng paggamot. Nalito ako. Wala akong alam tungkol sa Pilipinas at tiyak na tututol ng husto ang aking ina. Ngunit hindi ako marunong magtagalog at wala akong alam tungkol sa sistema ng kalusugan doon. Ngumiti si Dr. Reyes. Huwag kang mag-alala tungkol diyan. Ang mga malalaking ospital sa Pilipinas ay may napakahusay na sistema ng suporta para sa mga dayuhang pasyente. May mga serbisyo ng tagasalin at ang mga doktor at nurse ay nakakapagsalita rin ng Ingles. Huminto siya sandali at nagsalita na may mas seryosong mukha, Miss Emily, hindi lang ito usapin ng paggamot, ito ay usapin ng iyong buhay. Sa kasalukuyan mong kalagayan, maaaring bumalik ang sakit anumang oras. Nang marinig iyon, kinilabutan ako. Kakahanap ko lang ng pag-asa, ngunit nasa panganib pa rin pala ako. Siyempre, nasa iyo ang desisyon. Ngunit bilang isang doktor, sigurado akong sa Pilipinas, mahahanap mo muli ang iyong normal na buhay. Ang mga mata ni Dr. Reyes
ay puno ng katapatan. Hindi siya nagyayabang tungkol sa kanyang bansa, ito ay ang puso ng isang doktor na tunay na nag-aalala para sa aking kalusugan. Noon din, nagkaroon ako ng kakaibang tiwala. Ang lalaking ito ay talagang gustong gamutin ako. At ang landas na itinuturo niya ay marahil ang tanging paraan para ako ay mabuhay. Pag-iisipan ko po iyan, sabi ko habang tumatayo. Ngunit sa aking puso, nakapagdesisyon na ako. Kahit tumutol ang aking ina. Sa pagkakataong ito, ako ang dapat pumili para sa aking sarili. Ibinigay sa akin ni Dr. Reyes ang kanyang business card at sinabing, "Kontakin mo ako anumang oras. Kung magpasya kang pumunta sa Pilipinas, tutulungan kita sa lahat ng bagay." Umalis ako sa kanyang bahay, ngunit ang huling sinabi niya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pagpapagamot sa Pilipinas ay mas magiging mabuti. Pagkatapos kong makipagkita kay Dr. Reyes, umuwi ako at kinausap ang aking ina tungkol sa pagpunta sa Pilipinas. Ang aming bahay ay tila tinamaan ng isang bagyo. Sa una, tumawa pa ang aking ina, iniisip na nagbibiro ako. Ngunit nang malaman niyang seryoso ako, ganap na nagbago ang kanyang ugali. Hinding-hindi pwede, sigaw ng aking ina. Sinabi niya na niloloko ako ng Asyanong doktor na iyon para dalhin ako sa Pilipinas. "Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa China?" Sabi niya. Iniisip na ako ay nalilinlang ng panlilinlang ng mga Asyano para gumawa ng isang mapanganib na desisyon. Sa una, tumutol din ang aking ama, sinasabing napakaraming magagandang ospital sa Amerika, bakit kailangan pang maglakbay hanggang Pilipinas? Ngunit nang ipaliwanag ko ng detalyado ang proseso ng paggamot at ang katotohanang gumaling ako dahil sa gamot na itinuro ni Dr. Reyes, nagsimula siyang mag-alinlangan. Sa loob ng isang linggo, araw-araw kaming nagpupulong. Taos-puso kong ipinaliwanag na ito ay usapin ng aking buhay, na ang paggamot sa Amerika ay umabot na sa hangganan at ang paraan ng paggamot sa Pilipinas na iminungkahi ni Dr. Reyes ay maaaring ang tanging paraan para bumalik ako sa normal na buhay. Sa huli, nakarating kami sa isang kompromiso. Pupunta ako sa Pilipinas para magpagamot sa loob ng 3 buwan. Kung walang espesyal na epekto, lilipat ako sa isang kilalang ospital sa Europa. Hindi pa rin nasiyahan ang aking ina, ngunit sa harap ng katotohanang maaari akong mamatay, napilitan siyang pumayag. Nang kontakin ko si Dr. Reyes, tuwang-tuwa siya ngunit maingat din akong ginabayan sa mga hakbang ng paghahanda. Ipinagbigay alam na niya ang aking kaso sa Philippine General Hospital at ipinaliwanag ng detalyado ang mga proseso sa pagpasok sa bansa at ang sistema ng ospital. Dahil sa kanyang pagiging maalalahanin, naging mas maayos ang komplikadong proseso ng paghahanda. Gabi bago ako umalis, pumasok ang aking ina sa aking silid at tinitigan ako ng matagal pagkatapos ay mahinang sinabi, "Mag-ingat ka ng mabuti anak. Kung may mangyari, tawagan mo ako agad." Ang boses ng aking ina ay puno ng pag-aalala at pagkabalisa, ngunit mayroon ding matinding pagnanais na ako ay gumaling. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang una kong impresyon ay talagang isang pagkabigla. Ibang-iba ito sa imahe ng Asya na aking inakala. Moderno ang paliparan, malinis, at may mga karatula sa Ingles. Hindi ako nahirapan. Sinalubong ako ni Dr. Reyes. Lalo akong nakaramdam ng kapanatagan. Sa daan patungo sa sentro ng Maynila, pagtingin ko sa labas ng bintana, muli akong namangha. Mga nagtataasang gusali, maayos na mga kalsada. Hindi ito gaanong naiiba sa lungsod kung saan ako nakatira sa Amerika, sa ilang aspeto ay mas moderno pa. Pagdating ko sa Philippine General Hospital, talagang napanganga ako. Hindi lang sa napakalaki ng ospital, kundi sa mga pasilidad na talagang makabago. May mga robot na gabay at ang buong sistema ay digitalisado. Mukha pa itong mas moderno at sistematiko kaysa sa anumang ospital sa Amerika na napuntahan ko. Mayroong hiwalay na international ward para sa mga dayuhang pasyente, kaya ang hadlang sa wika ay hindi naging problema. Ang mga nurse at kawani ay magiliw na gumagabay sa Ingles, at lahat ng mga dokumento at paliwanag ay inihanda rin sa Ingles. Sa unang konsulta, ang pinaka nagpagulat sa akin ay ang gastos. Napakamura nito na hindi mailarawan sa isip sa Amerika. Ginawa ko ang lahat ng detalyadong pagsusuri tulad ng blood test, CT scan, MRI,
ngunit ang kabuuang gastos ay hindi man lang umabot sa kalahati ng gastos para sa isang simpleng konsultasyon sa Amerika. Sa una, inakala kong may pagkakamali at kinailangan kong magtanong ng paulit-ulit. Ang ugali ng mga doktor at nurse ay kahanga-hanga rin. Talagang tinatrato nila ang mga pasyente bilang tao. Sa Amerika, palagi kong nararamdaman na nagmamadali ang mga doktor. Ngunit dito, naglalaan sila ng sapat na oras upang maingat na suriin ang aking kalagayan. Si Dr. Reyes ay buong pusong tumulong sa akin na makibagay. Mula sa paggamit ng sistema ng ospital hanggang sa mga pangunahing bagay na kailangan para sa buhay sa Pilipinas, tinuruan niya ako ng paunti-unti. Dahil sa kanya, mabilis akong nakibagay sa dayuhang kapaligiran. Nang magsimula ang formal na paggamot, ganap na nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, maaga akong pumupunta sa ospital para sa paggamot. Sa hapon ay physical therapy at rehabilitation. Sa gabi, mayroon akong nutritional counseling at natutunan ko kung paano pamahalaan ang aking mga pagkain. Ang unang linggo ay talagang mahirap. Habang nasasanay sa mga bagong gamot, may mga pagkakataong mas lalo akong nanghihina. Ngunit si Dr. Reyes at ang kanyang team ay sinusubaybayan ang aking kalagayan, minting 4-5 putisa kaya't panatag ako. Mula sa ikalawang linggo, nagsimula kong maramdaman ang pagbabago. Paggising sa umaga, mas magaan ang aking pakiramdam. Ang sakit sa kasukasuan ay nabawasan ng malaki at ang pinakamahalaga, iba na ang antas ng aking enerhiya. Sa Amerika, kailangan kong manatili sa kama buong araw. Ngunit dito, nakakakilos na ako mula umaga hanggang gabi. Araw-araw sinusuri ni Dr. Reyes ang aking kalagayan. Ang oras ng pakikipag-usap sa kanya ay naging sandaling pinakahihintay ko sa araw. Ipinaliliwanag niya ang mga medikal na issue sa paraang madaling maunawaan at matiyagang sinasagot ang bawat tanong ko. Pagkatapos ng isang buwan, ang resulta ng detalyadong pagsusuri ay kamangha-mangha. Ang inflammation markers ay bumaba sa normal na antas at ang aking immune system ay naging stable na rin. Ang pinakamahalaga, ang autoimmune reaction ay malinaw na nabawasan. Ipinakita sa akin ni Dr. Reyes ang resulta habang maingat na sinasabing, mahirap itong gamutin ng tuluyan, ngunit papalapit na tayo sa isang estado kung saan makokontrol natin ang sakit habang buhay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang aking mga luha. Pagkatapos ng higit sa 2 taong pamumuhay sa takot sa kamatayan, sa wakas ay nakakita ako ng pag-asa na makabalik sa normal na buhay. Noon, marahang hinawakan ni Dr. Reyes ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwanang mag-isa. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang sumibol sa aking puso. Isang pakiramdam na higit pa sa simpleng pasasalamat. Ang buhay sa Pilipinas ay unti-unti ring naging kawili-wili. Nakatira sa isang guest house malapit sa ospital, nagkaroon ako ng pagkakataong unti-unting makilala ang kulturang Pilipino. Ang pagkain sa simula ay hindi ako sanay, ngunit habang tumatagal, lalo itong sumasarap. Lalo na't nalaman kong maraming sangkap dito na mabuti para sa kalusugan. Napakabait din ng mga nurse. Alam nilang dayuhan ako kaya kusa silang tumutulong sa mga bagay na maaaring mahirapan ako at tinuturuan pa ako ng kaunting Tagalog. Ang ibang mga pasyente na nakilala ko sa ospital ay napakabuti rin sa akin kaya hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Sa ikalawang buwan, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagnanais na mabuhay mula sa isang buhay na puro pagtitiis sa loob ng maraming taon. Ngayon, gusto kong magplano para sa hinaharap. Nagsimula akong mag-isip kung ano ang gusto kong gawin, kung paano ko gustong mabuhay kapag gumaling na ako. Ang relasyon ko kay Dr. Reyes, na tinatawag ko ng Mateo, ay unti-unti ring nagbago. Sa simula, doktor-pasyente lang, ngunit sa paglipas ng panahon, mas nakilala namin ang isa't isa. Unti-unti akong nahumaling sa kanyang mainit na personalidad at tapat na puso para sa mga pasyente. Isang araw, kinuha ko ang lahat ng aking lakas ng loob at inaya si Mateo na lumabas. Sinabi kong gusto ko siyang makilala bilang isang lalaki at isang babae, hindi bilang doktor at pasyente. Sa una, medyo nagalangan siya ngunit nang maintindihan niya ang aking katapatan, maingat siyang pumayag.
Ang una naming date ay sa isang tahimik na coffee shop malapit sa Intramuros. Hindi kami nag-usap tungkol sa medisina kundi tungkol sa mga personal na bagay at sa pamamagitan noon, mas naintindihan namin ang isa't isa. Si Mateo ay mas maalalahanin at maasikaso kaysa sa aking inaasahan. Ibang-iba siya sa mga lalaking Amerikano na nakilala ko. Hindi magarbo ngunit tunay na tapat at responsable. Sa paraan ng kanyang pag-unawa sa aking sakit at pag-aalala sa aking damdamin, natutunan ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Sa maraming mga date, lalo ko siyang minahal. Ang puso kong nag-aalala sa hinaharap dahil sa sakit, ngunit pakiramdam ko, kung kasama ko siya, malalampasan ko ang lahat. Unti-unti rin niyang ipinakita ang kanyang nararamdaman para sa akin. Ang buhay sa Pilipinas ay nagsimulang maging napakahalaga. Bawat araw na lumilipas ay parang isang himala. Ang paggaling ng katawan ay isang kaligayahan, ngunit mas mahalaga, ang aking kaluluwa ay naghihilom. Natagpuan ko muli ang pag-asa at pag-ibig na matagal nang nawala. Ngunit mabilis lumipas ang panahon. Malapit nang matapos ang 3 buwan, ang aking ina sa Amerika ay madalas tumawag para kumustahin at tanungin kung kailan ako babalik. Wala siyang kaalam-alam sa tunay na himalang nangyayari sa Pilipinas. Lalo akong nag-aalala. Pagkatapos ng 3 buwan, kailangan ko na ba talagang bumalik sa Amerika? Kailangan ko bang iwan ang lugar na ito kung saan nagsimula ako ng bagong buhay? At ano ang mangyayari sa relasyon namin ni Mateo? Oras na para sabihin ko ng malinaw sa aking ina ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi lang na maayos ang takbo ng paggamot, kailangan kong sabihin na nakahanap ako ng bagong pag-ibig dito at isang pagnanais na manatili rito, ngunit dahil alam kong tiyak ang magiging reaksyon ng aking ina, hindi ko masabi. Para sa aking ina, ang Pilipinas ay isang mapanganib na lugar pa rin at ang mga Pilipino ay hindi mapagkakatiwalaan. Lalo na ang pag-ibig ko sa isang Pilipinong lalaki, paano niya ito tatanggapin hindi ko mailarawan. Nang malapit nang matapos ang 3 buwan, kailangan kong gumawa ng isang mahalagang desisyon, tuparin ang pangako sa aking ina at bumalik sa Amerika o manatili sa Pilipinas para sa aking puso at kalusugan. At lumipas na nga ang 3 buwan, ngunit hindi ako bumalik sa Amerika. Sa tuwing tatawag ako sa aking ina, sinasabi kong talagang epektibo ang paggamot kaya kailangan ko pa ng kaunting panahon. Sa totoo lang, kalahati nito ay totoo at kalahati ay dahilan. Ang epekto ng paggamot ay kamangha-mangha, ngunit may mas mahalagang dahilan. Ang relasyon namin ni Mateo ay naging seryoso. Sa simula, paghanga lang, ngunit sa paglipas ng panahon, naging isang malalim na pag-ibig. Kapag kasama ko siya, nakakalimutan kong ako ay isang pasyente. Hindi niya ako tinatrato bilang pasyente, kundi bilang isang babae. Kahit na sinasabing mahirap gamutin, ngayon ay halos normal na ang aking pamumuhay. Paggising sa umaga, hindi na ako pagod at may sapat na enerhiya para kumilos buong araw. Halos nawala na ang sakit sa kasukasuan at bumuti na rin ang kalagayan ng aking balat. Ang pinakamahalaga, ganap nang nagbago ang aking diwa. Sa una, naniwala ang aking ina sa aking mga paliwanag. Kung mabuti ang paggamot, masaya ako. Manatili ka muna diyan hanggang sa tuluyan kang gumaling bago ka umuwi. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magduda ang kanyang boses. Nagtataka siya na sa tuwing tatawag ako, mas marami akong tawa at salita at hindi mukhang pagod tulad ng dati. Pasyente pero bakit ang saya? Baka may tinatago siya sa akin? Nagsimula siyang maghinala. Lumipas pa ang 1 buwan, seryoso nang nagduda ang aking ina. Sinabi niya na sa tuwing tatawag ako, mukha akong sobrang saya at masaya, hindi tulad ng isang may sakit. Tinanong niya kung niloloko ba ako ng Pilipinong doktor na iyon. Sinuri niyang mabuti ang mga litratong ipinapadala ko at itinuro na masyadong mapula ang aking mukha, mukhang tumaba pa. Paanong magiging ganito kalusog ang isang tunay na may sakit? Sigurado siyang may itinatago ako. Para iwasan ang pagdududa ng aking ina, sinadya kong bawasan ang pagtawag. Ngunit ito ay lalo pa siyang nag-alala. Halos araw-araw siyang tumatawag, tinatanong kung kailan ako uuwi, kung ayos lang ba talaga ako. Isang araw, habang kami ni Mateo ay naglalakad sa tabi ng Manila Bay, tumawag muli ang aking ina. Sa pagkakataong ito, mas kalmado ang kanyang boses.
hindi na ako makapaghintay. Hanggang kailan ka mananatili sa Pilipinas? Bigyan mo ako ng eksaktong petsa. Naguluhan ako at sumagot na kailangan ko pa ng kaunting panahon. Biglang sinabi ng aking ina ang isang hindi inaasahang bagay. Alam kong nagsisinungaling ka, pupunta ako dyan para tingnan. Noon, hindi ko pa rin inakala na talagang lilipad ang aking ina patungong Pilipinas. Akala ko ay pananakot lang, ngunit talagang kumilos ang aking ina. Ilang araw pagkatapos, habang ako ay nasa regular na check-up sa ospital, biglang naging maingay ang lobby. Isang nurse ang nagmamadaling tumakbo at sinabing, "May gustong makipagkita sa iyo ng agaran sa lobby." Hindi ko naintindihan kung ano ang nangyayari. Lumabas ako na naguguluhan at doon nasaksihan ko ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang aking ina, nakatayo roon. Hila-hila niya ang isang maleta, mukhang pagod na pagod at hinahanap ako. Ang pagod mula sa mahabang bayahe ay kitang-kita sa kanyang mukha, kasama ang pagkabalisa sa isang dayuhang lugar. Pagkakita sa akin, humagulgol siya. Tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap ng aking ina, naramdaman ko kung gaano siya nag-alala, kung paano siya nag-iisa sa pagdurusa. Umiiyak niyang sinabi na hindi siya makakain o makatulog sa pag-aalala, na kailangan niyang pumunta para makita kung ano ang nangyayari sa akin. Ngunit nang tingnan niya ako ng mabuti, natigilan siya. Ang aking itsura ay ganap nang nagbago. Kumpara noong umalis ako sa Amerika 3 buwan na ang nakalipas, hindi mapapantayan ang aking kalusugan. Mapula ang aking mukha, hindi na payat at kahabag-habag. Ang pinakamahalaga, ang aking mga mata ay puno ng buhay. Ang itsura ng isang may sakit ay wala na, para akong naging ibang tao, puno ng sigla. Ang aking paglakad ay hindi na mabigat at ang aking boses ay puno ng enerhiya. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay, kinapa ang buong katawan ko at walang tigil na sinasabi, "Ito ay isang himala." Hinaplos niya ang aking mukha na may ekspresyong hindi makapaniwala na ito ang kanyang anak. 3 taon kang naghihintay ng kamatayan, pero ngayon, puno ka ng buhay, tunay na isang himala, sabi niya. Sa sandaling iyon, tunay na masaya ang aking ina. Nagpasalamat pa siya sa mga kawani ng ospital sa Pilipinas at inamin na siya ay nagkamali. Masaya rin akong makita muli ang aking ina, ngunit kasabay nito ay labis na nag-aalala. Nang ipakilala ko siya kay Mateo, hindi naman masama ang simula. Magalang na bumati si Mateo at ipinaliwanag ng detalyado ang aking proseso ng paggamot. Nagpasalamat din ang aking ina at sinabing, "Maraming salamat sa pagtulong sa aking anak na gumaling." Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon dahil sa isang sinabi ng doktor. Nang tanungin ng aking ina, "Kaya ba't ganap ng magaling ang aking anak?" Tapat na sumagot ang doktor. Ipinaliwanag niya na ito ay isang sakit na kailangang kontrolin at hindi tuluyang magagamot. Kailangan kong mamuhay kasama nito at pamahalaan ito ng maingat habang buhay. Kailangan ko pa ring magpa-check up ng regular at uminom ng gamot. At sa ilang mga kaso, maaaring bumalik ang mga sintomas. Gayunpaman, kung mapapamahalaan ng maayos tulad ngayon, maaari akong mamuhay ng hindi naiiba sa isang normal na tao. Pagkarinig sa mga salitang iyon, ganap na nagbago ang mukha ng aking ina, kaya pala hindi pa rin tuluyang magaling. Wala rin palang kwenta ang doktor na ito. Nagsimula siyang magtanong, "Ano ba ang mayroon sa Pilipinas?" Sigaw niya. Agad kong pinigilan ang aking ina, ngunit walang saysay. Halos sinisiyasat ng aking ina si Mateo kung bakit hindi niya ako magamot ng tuluyan. Ano ang ginawa niya sa buong panahong ito? Sinubukan ni Mateo na magpaliwanag ng mahinahon, ngunit ayaw makinig ng aking ina. Lalo pa siyang nagalit at bumaling sa akin. "Naloko ka. Ginagamit ka lang nila para kumita ng pera." Noon, sa unang pagkakataon, matapang kong sinagot ang aking ina. Sinabi kong mula noon, palagi akong sumusunod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang personal kong karanasan ang mahalaga. Tapat kong sinabi sa aking ina na sa Amerika, muntik na akong mabuhay sa kawalan ng pag-asa habang buhay. Ngunit dito, tunay akong nabubuhay. At lahat ng ito ay dahil kay Mateo. Lalo pang nagalit ang aking ina. Iniisip na na-brainwash ako ng Pilipinong doktor na iyon. Sinabi niyang naloko ako ng panlilinlang ng mga Asyano at pinilit akong bumalik agad sa Amerika.
Nang makita ang ganoong itsura ng aking ina, nasaktan ako sa pag-iisip kung gaano nasaktan si Mateo, ngunit nanatili siyang kalmado hanggang sa huli. Sinabi niyang naiintindihan niya ang nararamdaman ng aking ina, na natural lang para sa isang ina na mag-alala para sa kanyang anak. Sinabi niyang naiintindihan niya na ang pagdududa at pag-aalala ng aking ina ay nag-ugat sa masakit na karanasan sa nakaraan at nangakong dahan-dahan siyang magpapaliwanag sa paglipas ng panahon. Ang mapagparayang ugali niyang iyon ay lalo pang nagpaantig sa akin. Tumagal ang sitwasyong ito ng ilang araw. Pinipilit ako ng aking ina na mag-impake at umuwi agad sa Amerika. Ako naman ay tumatanggi sa dahilang kailangan ko pa ng paggamot. Si Mateo ay nahirapan sa pagitan naming dalawa. Hindi itinago ng aking ina ang kanyang pagdududa sa kanya. Pinaghihinalaan pa niya na may personal kaming relasyon. Ang ugali ng aking ina ay unti-unting nagpagalit sa akin. Sa huli, nagpa siya akong sabihin ang lahat na kami ni Mateo ay nagmamahalan at gusto kong manirahan sa Pilipinas. Nang marinig ang mga salitang iyon, sumabog ang aking ina. Sinabi niyang nababaliw na ako, na tuluyan na akong naloko ng Asyanong lalaking iyon. Nagbanta siya na, kung hindi ako magigising at babalik agad sa Amerika, hindi na niya ako ituturing na anak. Nang makita ang aking ina na ganoon, labis akong nadismaya. Ganito na ako kalusog, ganito na ako kasaya. Ngunit dahil lang sa pagkiling, ayaw niyang aminin, nalungkot ako. Hindi na rin matiis ni Mateo na panoorin ang sitwasyong ito. Isang araw, magalang siyang nagsalita sa aking ina, "Ginang, tunay ko pong mahal si Emily at mananatili ako sa kanyang tabi upang alagaan siya habang buhay." Nang marinig ang mga salitang iyon, ganap na nanigas ang hangin. Sumigaw ang aking ina na hindi maaari at nagsimulang atakihin si Mateo. "Ang yaman niya ang habol mo, hindi ba? Akala mo hindi ko alam ang motibo ninyong mga Asyanong lalaki?" Ngunit hindi natinag si Mateo. Nagsalita siya sa isang kalmado at tapat na boses na wala siyang pakialam sa aking yaman na ang pagkatao ni Emily lang ang kanyang minamahal. At nangako siyang magiging responsable habang buhay para hindi ako mag-isa. Bilang isang doktor at isang lalaki, poprotektahan ko si Emily. Sa sandaling iyon, labis akong naantig. Sa harap ng masasakit na salita ng aking ina, hindi siya umurong kundi buong tapang na ipinahayag ang kanyang pag-ibig para sa akin. Naramdaman ko ang tunay na pag-ibig. Natahimik sandali ang aking ina. Tiningnan niya ang tapat na mga salita ni Mateo at ang tunay na masayang mukha ko, tila marami siyang iniisip. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon sila ng mahabang pribadong pag-uusap ni Mateo. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila, ngunit pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang ugali ng aking ina. Nag-aalala pa rin siya, ngunit inamin na niya ang katotohanang tunay akong malusog at masaya. At tila naramdaman din niya na tunay na tapat ang pakikitungo ni Mateo sa akin. Sa huli, gumawa ang aking ina ng isang mahirap na desisyon. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata at sinabi kay Mateo, "Kaya mo ba talagang maging responsable habang buhay? Habang buhay iyan ha?" Idiniin niya. Matatag na sumagot si Mateo, "Sinasabi ko po ito ng buong determinasyon. Pangako, poprotektahan ko si Emily habang buhay." Bumaling ang aking ina sa akin sa huling pagkakataon at nagtanong, "Ito ba talaga ang gusto mo? Hindi ka magsisisi?" Sumagot ako ng may katiyakan, "Ito ang buhay na tunay kong ninanais." Sa sandaling iyon, bumuntong hininga ang aking ina at sinabi, "Kung gayon, maging responsable ka habang buhay. Isama mo na siya." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang aking mga luha. Sa wakas, tinanggap na ng aking ina ang aking pinili. Isinantabi niya ang pagkiling na matagal na niyang pinanghahawakan para bigyang daan ang aking kaligayahan. Yumuko rin ng malalim si Mateo at nagpasalamat. "Hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin kong pinakamasayang babae sa mundo si Emily." Sa sandaling iyon, muling ganap na nagbago ang aking buhay. Ang una ay noong dumating ako sa Pilipinas at natagpuan muli ang aking kalusugan. At ang pangalawa ay noong natagpuan ko ang tunay na pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat, iyon ang sandali kung saan ang pag-ibig at lakas ng pagpapagaling ng isang ina ay nagtagumpay laban sa mga taon ng puot at pagkiling. Matapos makuha ang basbas ng aking ina, nagsimula kaming maghanda para sa aming kasal.
Sa totoo lang, hindi pa lubusang bukas ang puso ng aking ina. Mayroon pa rin siyang sarkastikong ugali at kahit sinusubukang unawain ang kulturang Pilipino, minsan ay nagpapakita pa rin siya ng pagdududa. Ngunit may isang bagay na hindi maitatanggi ng aking ina. Ang aking larawan na nakangiti ng maligaya sa tabi ni Mateo, tunay akong masaya. Natagpuan ko muli ang ngiti na nawala sa loob ng maraming taon at puno ng pag-asa sa hinaharap. Nang makita ang ganoong itsura ko, magkahalo ang emosyon ng aking ina. Ang paghahanda sa kasal ay isang kawili-wiling pagtatagpo ng dalawang kultura. Ang mga magulang ni Mateo ay napakabait. Sa simula, mahirap ang komunikasyon dahil sa wika, ngunit natanto kong kayang lagpasan ng katapatan ng lahat ng hadlang. Sa tulong ng pagsasalin ni Mateo, unti-unting nagkaintindihan ang dalawang pamilya, lalo na ang imahe ng aking ina na nagsisikap na matutunan ang mga tradisyonal na ritual ng Pilipinas ay kahanga-hanga. Ang aking magiging biyenan ay personal na nagtimpla ng kapeng barako para sa aking ina bilang pagpapakita ng pagmamahal at inilabas din ng aking ina ang mga larawan ng pamilya na dinala niya mula sa Amerika para ikuwento ang aking pagkabata. Kahit magkaiba ang wika, naramdaman kong ang pagmamahal ng dalawang ina para sa kanilang anak na babae at manugang ay pareho. Sa simula, nag-aalala ang aking ina tungkol sa isang tradisyonal na kasal sa Pilipinas. Inakala niyang maraming komplikado at hindi maintindihang ritual, ngunit dahil sa pagiging maalalahanin ng pamilya ni Mateo, unti-unting nagbukas ang puso ng aking ina. Ang aming kasal ay hindi ginanap sa isang marangyang restaurant, ngunit inihanda ng buong katapatan. Ito ay isang seremonya na pinaghalong tradisyonal na estilong Pilipino at kanluranin. Nasuot ako ng isang modernong Filipiniana gown at hindi ko inaasahan na sa unang pagkakataong isuot ito ay napakaganda pala. Ang kulay ay makulay at elegante. Nang isuot ko ito, pakiramdam ko ay isa akong prinsesa. Si Mateo naman ay nakasuot ng barong Tagalog. Napakakisig niya, ibang-iba sa kanyang pang-araw-araw na itsura. Ang lugar ng kasal ay pinalamutian ng mga tradisyonal na Pilipinong palamuti na may halong mga kanluraning bulaklak na gusto ko, na lumikha ng isang kapaligiran ng pagsasanib ng silangan at kanluran. Ang pagbibigay galang sa mga magulang sa pamamagitan ng manupo ay isang napakasolemne at malalim na sandali. Noong umaga ng kasal, nang makita ako ng aking ina sa aking kasuotan, umiyak siya. Sinabi niyang matagal na niyang hindi ako nakitang ganito kaganda at kasaya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bahagyang gumuho ang pader sa puso ng aking ina. Ang mga magulang ni Mateo ay mainit din ang pagtanggap sa aking ina. Kahit hindi magkaintindihan sa wika, na iparating ang pagmamahal. Lalo na, hinawakan ng ina ni Mateo ang kamay ng aking ina at ginamit ang body language upang sabihing, mayroon na kaming isang mahalagang manugang, huwag po kayong mag-alala. Nang matapos ang kasal, nagsimula ang aming buhay may asawa. Nagsimula kami ni Mateo ng bagong buhay sa isang maliit na apartment sa Maynila. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog, ng seryoso at matutong magluto ng mga pagkaing Pilipino. Ang pinaka-nagpagulat sa akin ay ang init ng lipunang Pilipino. Ang mga kapitbahay ay napakabuti sa akin, isang dayuhan. Ang mga kawani sa ospital ay itinuturing akong parang pamilya. Ibang-iba ito sa individualistikong kultura na naramdaman ko sa Amerika. Lalo na ang guwardiya sa aming kondominium. Alam niyang hindi ako sanay sa Tagalog kaya laging dahan-dahan magsalita at tinutulungan pa ako sa mga komplikadong papeles. Sa palengke malapit sa amin, sa simula ay nalilito ako sa pagbilang ng pera, ngunit tinulungan ako ng mga tindera at tinuruan pa akong bumilang sa Tagalog. Ang mga maliliit na kabaitang tulad nito ay nakatulong sa akin na mabilis na makibagay sa buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng kasal, nagsimula akong mag-volunteer sa Philippine General Hospital. Dahil matapos malaman ang aking kwento, dumarami ang mga dayuhang pasyente na pumupunta sa Pilipinas para magpagamot. Tinutulungan ko silang magsalin at makibagay sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Sa simula, maliliit na gawain lang, ngunit sa paglipas ng panahon, lumaki ang aking papel dahil mas naiintindihan ko kaysa kaninuman ang mga kultural na paghihirap na kinakaharap ng mga dayuhang pasyente. Pinahahalagahan din ng ospital ang aking karanasan
at inanyayahan akong sumali sa isang formal na programa ng suporta para sa mga pasyente. Sa prosesong iyon, natural na kumalat ang aking kuwento. Isang babaeng Amerikana na may bihirang autoimmune disease, hindi lang gumaling sa Pilipinas kundi nag-asawa pa rito ay naging isang huwaran sa medikal na komunidad. Sa simula, kuwentuhan lang sa loob ng ospital, ngunit unti-unti nalaman din ito ng mga doktor sa ibang ospital. Lalo na nang marinig ng mga pamilya ng ibang pasyente na may parehong sakit ang aking kuwento, nagkaroon sila ng pag-asa. Tuwang-tuwa ako. Isang pamilya ng pasyente ang direktang lumapit sa akin para humingi ng payo, nagtatanong tungkol sa mga paghihirap na maaaring kaharapin sa paggamot. Sa tuwing ganoon, tapat kong ibinabahagi ang aking mga pinagdaanan at hinihikayat silang huwag mawalan ng pag-asa. Ilang buwan pagkatapos, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Isang kilalang medical journal sa bansa ang kumontak at gustong itampok ang aking kaso. Matapos pag-usapan ni Mateo, pumayag kami sa pag-iisip na kung makakatulong ito sa ibang pasyente, mabuti iyon. Matapos mailathala ang artikulo, napakaganda ng naging reaksyon. Tumaas ang interes sa teknolohiya at sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Lalo na, ang aking kaso ay itinuring na isang patunay na ang Pilipinas ay nasa pandaigdigang antas sa larangan ng paggamot ng mga bihirang sakit. Masaya ako sa mga reaksyong iyon, ngunit ang tunay na kamangha-manghang bagay ay nangyari ilang linggo pagkatapos. Biglang tumawag ang aking ina mula sa Amerika. Isang research council para sa mga bihirang sakit sa Amerika ang kumontak sa kanya. Nagpakita sila ng malaking interes sa aking kaso. Lalo na, ang paraan ng paggamot na ginamit ni Mateo ay isang groundbreaking approach na hindi pa nasusubukan sa Amerika. Iminungkahi nilang ilapat ang paraan ng paggamot na ito sa mga clinical trials sa kanilang bansa. Tinawag nila itong reverse transfer model. Nang marinig ang balitang iyon, labis akong naantig. Lahat ng sakit, paghihirap na aking pinagdaanan at ang proseso ng paggamot sa Pilipinas ay maaari nang magbigay ng pag-asa sa ibang pasyente. Ang aking personal na karanasan ay maaaring mag-ambag sa pag-unlad ng medisina, iyon ay tunay na makabuluhan. Gusto ng Research Council na i-systematize at i-standardize ang bawat hakbang ng paraan ng paggamot na aking natanggap. Matapos paghambingin at suriin ang mga paraan ng paggamot na natanggap ko sa Amerika at sa Pilipinas, napagpasyahan nilang ang diskarte ng Pilipinas ay mas komprehensibo at nakasentro sa pasyente. Tuwang-tuwa rin si Mateo sa balitang ito. Sinabi niyang ang pagkilala sa kanyang binuong paraan ng paggamot sa buong mundo ay ang pinakamalaking karangalan para sa isang doktor, ngunit kasabay nito, mas malaki ang kanyang responsibilidad. Mula noon, naging abala si Mateo. Hindi lang Amerika kundi mga panukala para sa pananaliksik mula sa iba't ibang bansa tulad ng Europa at Australia ang patuloy na dumarating. Matapos maibalita ang aking kaso, dumami ang mga dayuhang pasyente na pumupunta sa Pilipinas para magpagamot. Pagtingin sa mga istatistika, namangha ako. Kumpara bago malaman ang aking kaso, ang bilang ng mga dayuhang pasyente ay tumaas ng higit sa 10 beses. Kinailangan ng ospital na palawakin ang departamento para sa mga dayuhang pasyente. Naging regular na empleyado rin ako ng departamentong iyon. Ang aking ina, nang masaksihan ang mga pagbabagong ito, ay unti-unting nagbago ng pag-iisip. Sa simula, hindi siya masaya na manatili ako sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ipinagmamalaki na niya ako. Inamin niyang gumagawa ako ng isang makabuluhang trabaho na tumutulong sa iba. Ilang buwan pagkatapos, bumisita muli ang aking ina sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para personal na makita ang aking trabaho, nang makita niya akong tumutulong sa mga pasyente at nagtatrabaho ng may sigla sa ospital, labis siyang naantig. Lalo na nang makita niya akong nakikipag-usap sa mga pasyente sa Tagalog, nagulat siya. Tumingin siya sa akin na nagsasalin sa pagitan ng Ingles at Tagalog para sa mga dayuhang pasyente. At nang ngumiti ang mga pasyenteng iyon, napangiti rin ako. Napaluha ang aking ina. Ipinagmamalaki niya na mula sa isang tinulungan, naging isang tumutulong na ako. At nang makita niyang itinuturing akong pamilya ng mga kasamahan at pasyente sa ospital, tunay niyang naramdaman na ang Pilipinas ay isang mainit na bansa. Nagpasalamat din ng taos-puso ang aking ina kay Mateo.
Salamat sa pagtulong sa aking anak na mabuhay ng malusog at masaya. At salamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatulong sa iba. Ang sinabi ng aking ina noon ay tunay na kahanga-hanga. Sinabi niyang sa simula ay tumutol siya dahil sa pagkiling sa mga Asyano. Ngunit ngayon, natanto niya kung gaano kalaki ang pagkakamaling iyon. Natutunan niyang ang mga tao ay dapat husgahan sa kanilang puso at gawa, hindi sa nasyonalidad o lahi. Nagkaroon din ng interes ang CNN sa aking kwento. Isang reporter ang lumipad sa Pilipinas para interbyuhin ako. Tinawag nila ang kasong ito na Philippine Medical Miracle. Ito ay isang himala na nilikha mula sa kombinasyon ng teknolohiya at puso ng mga Pilipino. Sa panayam, idiniin ko hindi lamang ang kadalubhasaan ng mga Pilipinong doktor, kundi pati na rin ang kanilang mainit na puso para sa mga pasyente. Matapos maipalabas ang panayam, dumami palalo ang mga Amerikano na pumupunta sa Pilipinas para sa medical tourism. Nang makita ni Mateo ang sitwasyong ito, sinabi niyang mas malaki ang kanyang responsibilidad. Ngayon, nararamdaman niyang hindi lang siya nag-aalaga sa bawat pasyente, kundi may papel din sa pag-angat ng posisyon ng buong medisina ng Pilipinas. Sa katunayan, mas marami ng pagkakataon si Mateo na magsalita sa mga pandaigdigang kumperensya. Ang mga artikulo batay sa aking kaso ng paggamot ay nailathala sa ilang internasyonal na medical journals at mga doktor mula sa buong mundo ang pumupunta sa Pilipinas para matutunan ang paraan ng paggamot na iyon. Nang makita si Mateo na ganoon, labis akong nagmamalaki. Masaya ako na ang lalaking mahal ko ay tumutulong sa napakaraming tao. Kasabay nito, nararamdaman kong makabuluhan na nag-aambag din ako ng maliit na bahagi sa gawaing iyon. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay tunay akong masaya. Nakuha ko muli ang aking kalusugan, kasama ang taong mahal ko, gumagawa ng isang makabuluhang trabaho. Ito ay isang buhay na ilang taon na ang nakalipas, ay hindi ko mailarawan. Nang tingnan ko ang ibang mga dayuhang pasyente sa ospital, naaalala ko ang aking sarili sa nakaraan dahil alam ko ng husto ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at takot noon. Mas nakakaramdam ako ng tunay na simpatiya para sa kanila. Sinabi ng isang pasyente na nagkaroon sila ng pag-asa nang makita ako. Sa tuwing may mga pasyenteng nagsasabing, "Salamat sa pagpapakita sa amin na posible ang paggaling tulad mo," nararamdaman kong lahat ng hirap na aking pinagdaanan ay may kahulugan at sa gayon, lumipas ang unang taon ng aming pagsasama. Ang aking personal na paglalakbay ng pagpapagaling ay naging pag-asa na para sa maraming tao. Ang bagong buhay na binuo namin ni Mateo ay karapat-dapat na pahalagahan at ipagpasalamat. Ilang taon pagkatapos, nag-apply ako para sa Filipino citizenship. Sa simula, para lang sa kaginhawaan sa mga papeles, ngunit sa proseso, tunay kong naramdaman na gusto kong maging isang Pilipino. Dahil binigyan ako ng bagong buhay, natagpuan ang bagong pag-ibig, at nagkaroon pa ng mga bagong pangarap sa bansang ito. Ang aking kaalaman sa Tagalog ay umunlad na rin ng husto. Minsan, napapansin kong nag-iisip na ako sa Tagalog. Ito ay isang kahanga-hangang pagbabago. Ang aking volunteer work sa ospital ay naging sentro na ng aking buhay. Opisyal na akong naging empleyado ng International Patient Support Center na namamahala sa mga dayuhang pasyente. Isang araw, inimbitahan akong magsalita sa isang seminar para sa mga pamilya ng pasyente. Ang paksa ay ang pag-angkop ng mga dayuhang pasyente sa Pilipinas. Doon, tapat kong ibinahagi ang aking karanasan. Ang gusto kong bigyang diin ay ang pagiging makatao ng mga Pilipinong doktor at nurse. Dito, tinitingnan ng mga doktor ang pasyente gamit ang puso, hindi pera. Iyon ang nagligtas sa akin, idiniin ko. Ang reaksyon ng mga nakikinig ay napakainit. Naramdaman kong ang pagiging isang buhay na patunay at pagbibigay ng pag-asa sa kanila ay isang napakabuluhang bagay. Ang aming pang-araw-araw na buhay ni Mateo ay tunay na masaya. Tuwing weekend, magkasama kaming pumupunta sa palengke. Sa simula, hindi ako sanay sa ingay, ngunit ngayon gusto ko na ang masiglang enerhiya nito. Naalala na ako ng mga tindera. Nagbabatian kami sa Tagalog. Pakiramdam ko ay tunay na kapitbahay. Lalo na ang tindera ng gulay, alam niyang dayuhan ako kaya laging pinipili para sa akin ang pinakasariwang gulay. Ngayon,
Kaya ko nang sabihing, pabili po ng isang tali ng kangkong. Tuwing linggo, magkasama kaming nagsisimba. Kahit hindi ako Katoliko, ang tahimik na kapaligiran ng simbahan ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga pari, marami akong natutunan. Ang sakit ko ay hindi patuluyang nawawala, ngunit natutunan ko ang karunungan na mamuhay kasama nito. Ang pagbabago ng aking ina ay tunay na kamangha-mangha. Ang pag-iingat at pagdududa noong unang dating sa Pilipinas ay nawala na. Ngayon, siya ay naging mas Pilipino pa kaysa kanino man. Ang aking ina, na dating tinatawag lang si Mateo na Asyanong lalaki, ngayon ay ipinagmamalaki siyang pinakamaasahang manugang. Ngayon, 2 beses sa isang taon siyang bumibisita sa Pilipinas. Sa tuwing darating, mas masipag siyang mag-aral ng Tagalog at alamin ang kulturang Pilipino. Sinabi niya na ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa Pilipinas ay kayang talunin ng katapatan ang lahat ng pagkiling. Gayunpaman, ang aking sakit ay mayroon pa ring ilang limitasyon. Pagkatapos ng 2 taon ng pagsasama, napag-usapan namin ang pagkakaroon ng anak. Pareho naming gusto ni Mateo. Pagkatapos ng detalyadong pagsusuri, maingat na sinabi ng doktor na sa aking kasalukuyan kalagayan, mahirap magbuntis. Kahit magbuntis, mahihirapan ang aking katawan. At dahil sa mga gamot na iniinom ko, maaaring maapektuhan ang sanggol. Nang marinig iyon, labis akong nabigla. Ang pagtanggap sa katotohanang hindi ako maaaring magkaanak ay hindi madali. Umiyak ako ng maraming araw at sinisi kung bakit patuloy na dumarating sa akin ang mga ganitong pagsubok. Inalo ako ni Mateo ng buong pagmamahal. Makalipas ang ilang araw, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabi, hindi kailangang sariling anak. Hanggat isang pamilya na binuo natin ng may pagmamahal, ayos na. Nang marinig iyon, nakita ko ang isa pang posibilidad. Nagsimula kaming seryosong pag-isipan ang pag-aampon. Nang pumunta kami sa isang ampunan para magtanong, nalaman naming komplikado ang proseso. Ngunit naintindihan naming lahat ng proseso ay para sa kapakanan ng bata. Ang batang isinasaalang-alang naming ampunin ay isang 3 taong gulang na babae. Nawalan na siya ng parehong magulang at lumalaki sa ampunan. Sa unang pagkikita, napakaganda niya, medyo mahiyain ngunit mausisa. Ang pangalan niya ay Tala. Sa simula, tila nag-iingat siya sa akin, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagbukas ng puso. Nang kausapin ko siya sa Tagalog, tumango siya at ngumiti. Sabi ng mga tagapangalaga, madalas mag-drawing si Tala ng mga larawan ng pamilya. Nagdo-drawing siya ng mga larawan na may nanay, tatay, at siya, at laging nangangarap na magkaroon ng pamilya. Nang marinig ang kwentong iyon, lalo kong ninais na bigyan siya ng isang tahanan. Habang ginugugol namin ang oras kasama siya, naramdaman ko ang isang napaka-espesyal na damdamin. Kahit walang dugong ugnayan, tunay kong naramdaman na para ko siyang anak. Mahal na mahal din siya ni Mateo at nagsimula ng gampanan ang papel ng isang ama. Nang malapit nang makumpleto ang proseso ng pag-aampon, labis akong kinabahan. Ang pag-iisip na malapit na kaming maging isang tunay na pamilya ay nagpapakabog sa aking puso. Pinalamutian namin ang kanyang silid ng napakaganda at inihanda ang bawat kailangan. Sa prosesong iyon, marami akong natanto na ang pamilya ay hindi kailangang mabuo sa dugo na sapat na ang pag-ibig at pag-aalaga para maging isang tunay na pamilya. Marahil, lahat ng pinagdaanan ko sa Pilipinas ay paghahanda para sa sandaling ito. Sa pamamagitan ng sakit, natutunan ko ang tunay na pag-ibig. Sa pamamagitan ng paglampas sa pagkiling, nakita ko ang potensyal ng tao at ngayon, nagtatayo ako ng isang pamilya sa isang bagong paraan. Sa pagbabalik tanaw, ito ay isang buhay na hindi ko mailarawan noong nasa kawalan ako ng pag-asa sa Amerika. Noon, ang layunin ko lang ay mabuhay. Ngunit ngayon, nagbibigay ako ng pag-asa sa mga tao at namumuhay ng makabuluhan kasama ang aking mahal na pamilya. Hindi na ako isang babaeng Amerikana. Siyempre, hindi ko itinatanggi kung saan ako ipinanganak o lumaki. Ngunit ang lugar kung saan ko natagpuan ang aking tunay na sarili ay ang Pilipinas at ang lugar kung saan ko natutunan ang tunay na pag-ibig ay ang Pilipinas din.
Ako ngayon ay isang tao ng lupaing ito. Hindi kalabisan na sabihing muli akong isinilang sa Pilipinas. Dahil lahat ng pinakamahalagang bagay sa aking buhay ay nagsimula dito. Mula ngayon, patuloy akong maninirahan dito kasama si Mateo at ang aming magiging anak na babae upang bumuo ng isang masayang pamilya. At ipagpapatuloy ko ang aking gawain na magbigay ng pag-asa sa ibang mga pasyente. Umaasa akong ang aking kwento ay maaaring maging isang maliit na sinag ng pag-asa para sa isang tao. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit sa kawalan ng pag-asa, kung hindi susuko, maaaring mangyari ang mga himala. At kung titingnan natin ang mundo ng may bukas na puso, walang pagkiling, makakahanap tayo ng mas maraming magagandang bagay.